we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Mahigit 100 miyembro ng SK at ilang kawani ng LGU ng San Carlos City, Pangasinan na biktima ng food poisoning sa Olongapo City. State of calamity idineklara sa Bataan dahil sa oil spill. Umalingasaw na kanal sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Inirereklamo ng ilang residente. At ating pasyalan ang Piao Falls sa Nueva Era, Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mahigit sa 100 miyembro ng SK at ilang kawani ng LGU ng San Carlos City, Pangasinan na biktima ng food poisoning sa Olongapo City. Yan ang balitang tinutukan ni Russell Simorio. Sunod-sunod na dinala sa ospital ang mahigit 100 na miyembro ng Sangguniang Kabataan, kabilang ang ilang kawani ng LGU ng San Carlos City, Pangasinan, matapos umanong ma-food poison habang nasa seminar na ginaganap sa isang hotel sa Subic Freeport Zone sa Olongapo City kahapon. Ang mga magulang na mga biktima labis na nag-alala sa kalagayan ng kanilang mga anak. Bilang magulang, siyempre po, kabado, nervyos, siyempre food poisoning. Tapos tanong ko, ano bang kinain nyo? Sabi niya, manok. Kwento ng isa sa mga biktima na si Miko Macaraeg, SK chairman ng Barangay Lilimasan, sumakit ang kanilang tiyan matapos mananghalian kahapon. Kabilang sa kinain nila ang fried chicken, pork caldereta at chop suey. Bali yung ibang kasama ko po, nagtatanong po, tapos yung isa may nagsusuka po. Mabuti naman po, active si Mayor, sabi dali na lang kahit medyo may nararamdaman na kaunti, dali na agad sa ospital. Ngayong araw, nakalabas na ng ospital ang mga biktima. Sa social media, inihayag ni San Carlos City Mayor Ayoy Resuello na naroon din sa seminar upang mag-supervise na walang dapat ipag-alala ang mga magulang. Ipinagpaliban na rin ng alkalde ang seminar ng second batch ng SK officials sa lungsod. Rest assured po sa mga magulang na hindi po ako aalis at hindi po aalis ang team natin sa LGU habang hindi po namin maiuwi ng safely ang ating mga SK officials. Nagsasagawa na ng investigasyon ng pamunuan ng SBMA sa insidente. Nakikipagtulungan din daw ang management ng hotel sa mga otoridad at sa mga biktima. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Problema ngayon ng baradong kanal sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan dahil daw sa mga itinatapon na mantika. May ulat si Joan Punsoy. Pinapanatili ang kalinisan sa mga kanal o drainage system sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Bumabara kasi ang mga basura sa kanal. Idagdag pa riyan ang mga itinatapong gamit na mantika mula sa mga kainan. Tutukan natin yung mga drainages, ang ating mga kanal upang sa ganun ay maiwasan ang pagbaha or mag-clogging ng mga plastic dito sa ating mga canals. Ang kanilang mga food residual ay dapat nasa ayos at nasa proper ang kanilang pagtatapon. Araw-araw ang declogging operation at regular din ang flushing sa palengke para mapanatili ang kaayusan at kalinisan dito. Pinulong ang mga market vendor upang makipagtulungan sa pagpapanatili ng kalinisan sa pamilihan. Binabalot, pagpalang araw na binabalot, tapos inuwi na sa bahay. Ilang dekada na ang kainan ni Eva. May kanya-kanya raw silang lagayan ng mga pinaghugasan at iba pang dumi mula sa kanyang karinderya. May paglalagyan kami ng magkain ng aso. Tapos doon hindi kami nagtatapon doon sa kanal. Responsibilidad din daw niyang linisin ang kanal na malapit sa kanilang kainan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy,
1 North, Central Luzon. Masintabi po mga kapuso, umaalingasaw naman na kanal sa Barangay Osye, Mangaldan, Pangasinan, inirereklamo ng ilang residente. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Matagal nang idinadaing ng mga residente ang umaalingasaw na amoy na nagmumula sa mga open drainage canal sa Zone 4, Barangay Osye, Mangaldan, Pangasinan. Nasa halos 100 pamilyang apektado. Kasi marami ring bahay dyan sa likod. Tsaka yung mga dumadaan, siyempre naamoy nila. Mas perwisyo raw ito sa mga residente tuwing hindi umaagos ang tubig sa kanal. Pag steading mga yun, maamoy mo yung amoy ng mabaho talaga. Kwan. Ang problemang ito ng mga residente, sinimulan ng solusyonan ng mga opisyal ng barangay. Matapos ang paglilinis sa kanal, nilalagyan na rin ng takip ang kanal. Talagang matagal na ito, ngayon nang talagang nasolusyonan na nagawa ng talagang tama para padaluyin yung tubig. Target na malagyan ng manhole cover ang nasa mayigit 100 meters na haba ng drainage canal. Pakiusap ng mga opisyal ng barangay sa mga residente na maging responsable rin hanggat maaari iwasan ang pagtatapon ng basura sa kanal. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North, Central Luzon. Tumila po ng isang rider matapos mabangga ng nag-overtake na kotse ang minamanehong motorsiklo sa Dagupan City. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw Dungka. Naabutan ng news team ang nakahandusay na lalaki sa bahagi ng De Venecia Highway Extension sa Barangay Pantal, Dagupan City matapos mabangga ng kotse. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider. Makikita ang motorsiklo, ilang metro ang layo nito mula sa binagsakan ng rider. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Agad na rumisponde ang mga kawani ng CDRRMO at Public Order and Safety Office at saka dinala sa ospital. Tinawag lang sa base namin, so wala pang mga 2 minuto, nandito na kami. Inabutan na namin dito yung nabangga, kasama na rin yung ambo, inabutan na rin namin. So nagawan kaagad ng paraan na maagapan yung biktima. Ayon sa pulisya, napuntang motorsiklo sa linya ng kotse, kaya umantong sa head-on collision. Tumanggi mo nang magbigay ng pahayag ang driver ng kotse na isang pulis. Face-to-face po ang ma'am, yung lane po ni target allegedly kinuha po as initial investigation ma'am ni vehicle 2, yung motorcycle ma'am. So the reason why tumilapon si dito, yung motorcycle ma'am. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North, Central Luzon. Lalaking hinuli dahil sa iligal na droga, binugbog daw ng isang pulis sa San Manuel, Pangasinan. Narito ang report. Viral sa social media ang video kung saan makikita ang isang lalaking sugatan na nasa loob ng detention facility ng San Manuel Police Station sa Pangasinan. Kwento ng kapatid ng lalaki, hapon noong August 4 nang arestuhin siya ng mga pulis dahil sa umunoy pagkakasangkot niya sa iligal na droga. Pero nang puntahan nila sa himpilan ng pulisya, wala roon ang kanyang kapatid. Alas 6 na raw ng umaga noong August 5 nang makita nila sa himpilan ang kapatid. Nakitaan siya ng sugat dahil sa umunoy pambubugbog sa kanya ng isang pulis. Gusto nga namin idemanda sila, sir. Kasi nga yung ginawa nila sa kapatid ko, sir. Ayon kay Police Regional Office 1 Director Police Brigadier General Lou Evangelista, pumalag ang lalaki habang isinasagawa ang bypass operation. Nung hinuhuli na po, pumalag, kaya po nasubsub yata. Kaya parang may mga tama yung ulo, no? But nevertheless, for the benefit of the doubt, nirelieve muna sa pwesto ang hepe ng San Manuel Police at ang arresting officer upang bigyang daan ng isasagawang investigasyon. Sa isang statement, itinanggi ng Pangasinan Police Provincial Office na tinorture ng arresting officer ang suspect. Samantala, pinoproseso na rin ng pulisya ang posibleng pagsasampa ng kasong cyber libel laban sa uploader ng video, Russell Simorio. 1 North, Central Luzon. Mga kapuso, dinarayo ang Piao Falls sa Barangay Barangobong, Nueva Era, Ilocos Norte. Malaparaiso kasi ang ganda, malamig at malinis ang tubig. Instagrammable ang view mula sa tuktok hanggang sa talon.
May slide pa sa itaas ng talon kaya perfect sa mga mahilig sa water adventure. Mula sa bayan, halos 1 oras ang biyahe. May dagdag pang 2 minutong trail bago masilayan ang kakaibang talon. Walang entrance fee pero pwede magbigay ng donasyon para mapanatili ang kalinisan ng falls. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Demand sa supply ng kuryente bumaba ng 10 to 20% ngayong tag-ulan ayon sa DECORP. Yan ang balitang tinutukan live ni Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, ngayong nararanasan ng pag-ulan, bumaba ang demand sa supply ng kuryente ayon sa DECORP. Sabay-sabay ang paggamit ng electric fan ni Rhea Sibayan na Barangay Maluwad, Dagupan City nang maranasan ng mainit na panahon nitong mga nakaraang buwan, lalo na noong kasagsagan ng El Nino. Kaya umabot noon sa 1,500 pesos kada buwan ang kanyang bill sa kuryente. Ngunit ngayong tag-ulan, nabawasan na din ang paggamit nila ng appliances. Bumaba na rin ang kanilang bill sa kuryente na umabot na lang ngayon sa 900 pesos. Talagang lahat kami gumagamit ng electric pang dahil sobrang init. Ngayon, medyo na lang, pagka mainit talaga, yun, saka kami gumagamit. Ayon sa DECORP, umaabot sa 100 megawatts kada buwan ng electric consumption noong nararanasan ng mainit na panahon. Ngunit ngayong tag-ulan, umaabot na lang sa 80 to 90 megawatts ang consumption. Malaking tulong din ang paglamig ng temperatura sa pagbaba ng demand sa kuryente. Sa ngayon, wala pang paggalaw sa singil sa kuryente ngayong buwan. Dahil nga sa pag-ulan-ulan, medyo malamig ang panahon. So yung demand, hindi naman siya ganun kataas compared nung kainitan ng panahon. Chris, inaasahan naman ng DECORP na sa pagbaba ng demand, magiging matatag ang supply ng kuryente sa mga susunod na buwan. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Isinailalim sa state of calamity ang Bataan dahil sa epekto ng naranasang oil spill sa katubigan ng probinsya. Bunsod dito na magkasunod na paglubog ng 2 barko sa Limay at Mariveles noong kasagsagan ng nagdaang bagyong Karina na sinabayan pa ng habagat. Bukod sa Limay at Mariveles, umabot na rin ang oil spill sa Bagak, kaya maraming mangingisda ang apektado. Sa ulat ng Provincial Social Welfare Development Office, tinatayang nasa mahigit 10,000 na pamilya sa Limay at halos 5,000 pamilya sa Mariveles ang nakaranas ng epekto ng oil spill. Oplansita kaugnay sa regulasyon ng paggamit ng plastic sa Calasiao, Pangasinan isinagawa. Sundan sa report. Nagsagawa ng Oplansita ang mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa palengke ng Calasiao, Pangasinan. Kaugnay ito sa ipinatutupad ng ordinansa sa regulasyon ng paggamit ng plastic sa bayan. Ipinagbabawal na ang paggamit ng plastic sa dry goods, habang isang plastic lamang ang maaaring gamitin ng mga tindera sa wet products. Kasi napakalaki ho talaga ng volume na dumarating sa ating MRF. And nakita ho namin almost 80% po ng dumarating doon is mga plastic. Ang mga tindera at mamimili dapat gumamit na lamang ng paper bag, eco bag, sako bag, net bag at iba pang eco-friendly na lalagyan. Nabigyan daw ng sapat na panahon ang mga stakeholder para maka-adjust sa nasabing ordinansa. Magdadala na lang ng eco bag para mas komportable magbuhat. Kasi mababawas sa mga basura, tapos yung gastos, siyempre mababawasan na yung bibili namin na plastic. 500 pesos o 3 araw na community service ang penalty sa first offense. 1,000 pesos o 5 araw na community service ang penalty sa second offense. 2,000 piso o 10 araw naman na community service ang penalty sa third offense. Iba pa rito ang parusa sa mga establishment owner. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Samantala, mahigit sa 6.4 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu na-recover sa karagatan sa bayan ng Abulug at Ballestero sa Cagayan. Naka-alerto si Ivy Hernando. Isa
Isang bloke ng shabu ang napulot ng mangingisda sa karagatang sakop ng Abulug at Ballesteros sa Cagayan. Noong una, inakala raw ng mangingisda na sabong panlinis pero ipinasakamay pa rin niya sa autoridad. Ang packaging, pareho sa mga nauna nang na-recover sa karatig lalawigan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Light blue ang supot at may Chinese markings. May mga nauna na rin daw na na-recover sa ibang bayan sa lalawigan. Magkawig at magkakatulad po ang mga na-recover sa shabu na na-recover po sa bayan ng Sanchez at sa bayan ng Apari. Positibong shabu ang item base sa isinagawang laboratory test. Umabot sa 907.55 grams at nagkakahalaga ng 6.4 million pesos. Nasa kustodiya na ito ng Regional Forensic Unit. Bumuo na rin ng task group para sa investigasyon ang PNP. Ang PDEA Region 2 nakatakdang mabigay ng reward sa mangingisda na isang miyembro ng 4Ps. Hinimok ng PNP ang mga pumapalaot na huwag magdalawang isip na ipasakamay sa autoridad sakali may mapulot na shabu sa karagatan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Halos 300 learners ng Mangaldan National High School bigo pa ring makapag-enroll para sa school year 2024-2025. Narito ang report. Maaga nagtungo sa Mangaldan National High School si Mang Jumel upang ipa-enroll ang kanyang anak. Transferi mula sa Zambales ang anak. Nalate ang anak sa enrollment dahil hinintay pa niyang dumating mula sa ibang probinsya. Zambales. Tapos transfer dito sa Mangaldan High. Okay naman daw po. Bali pinagkuhan ng requirements tapos yung pinag-exam sa guidance office. Okay. Opo. Bali hintayin na lang si principal kung anong section nilalagay po. Sa monitoring ng Mangaldan National High School as of August 4, 2024, kabuang 8,055 ang enrollees para sa school year 2024-2025. Kulang ng halos 300 learners kung ikukumpara sa datos noong nakarang school year. At dahil ang card ng mga unenrolled learner ay hindi pa rin nakukuha, ibig sabihin nito ay hindi pa rin nakaka-enroll kahit sa ibang paaralan ang mga estudyante. Nagtataka po tayo kung bakit mababa pa rin yung turnout ng ating enrollment. Bibigyan sila ng hanggang Biyernes, August 9, na palugit para makapag-enroll. Pero kung hindi pa rin, magsasagawa ng tracing ang pamunuan ng MNHS sa mga unenrolled learners sa susunod na linggo. Yung iba may mga reason kung bakit late silang magpa-enroll o kaya financial problem, kaya hindi pa siguro sila at saka sa uniform. Target ng Manghay na maabot o malampasan pa ang 8,300 na target enrollees ngayong taon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwedeng magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para may chance sa manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay nagsimula noong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwedeng maghulog ng entry sa GMA Regional TV station sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets at groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kompletong listahan ng Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, dalawang weather disturbance ang minomonitor pa rin ng Pag-asa. Yung isang low pressure area kahapon sa labas ng PAR, ganap ng naging bagyo o tropical depression. Habang yung LTA sa loob ng PAR at isa pang kalapit nito, nagsanib na at isa ng sama ng panahon ngayon.
Sabi ng Pag-asa, wala pa ring epekto sa bansa ang LTA at nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Bahagya namang na-enhance ang habagat na patuloy pa ring nagpapaulan sa ilang lugar. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Apayao, Abra, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Cagayan at Isabela. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Nagulat ang ilang residente sa nakitang kalahating katawan ng tao sa barangay Iliw-Iliw, Burgos, Pangasinan, alas 8 ng gabi noong August 4. Kita sa cellphone video na ito ang kalahating katawan ng tao na hinahampas ng malalakas na alon. Ayon sa pulisya, bangkay ito ng isang lalaki. Nakasuot ng asul na pantalon at kulay berde na sinturon. Sa follow-up operation ng PNP, nakilala ang natagpo ang katawan ng tao. Siya umano ang residente mula sa Sual, Pangasinan na ilang araw nang nawawala. Naging daan para matukoy ang kanyang pagkakakilanlan ang suot na sinturon na regalo raw ng kanyang anak. Patuloy investigasyon ng PNP sa insidente habang inaalam din kung nasaan ang iba pang bahagi ng katawan ng biktima. Ongoing pa po yung ating investigation as of today. Wala silang alam na motibo ng pagkawala niya at nangyari sa kanya. Ilang mangingisda sa Dagupan City balik laot na matapos ang ilang linggong pagkakatenga. Narito ang report. Iniinda ng ilang mangingisda sa Barangay Bunuan, Gasset, Dagupan City ang kakaunting huli. Bumalik na sila sa laot matapos ang ilang linggong pagkakatenga dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyo. Ang mangingisdang si Greg, nasa 1 kilo lang ang kanyang huli kanina. Dati raw, nakakapag-uwi siya ng hanggang 5 kilong isda. Kaninang madali araw pumunta ako, wala akong nahuli. Nandiyan yung bangka ko, yung puti. Walang mahuli. Pabago-bago yung panon, wala mainang kita, hindi kami bira kami maglawat. Ayon sa Pag-asa, dahil pa rin sa umiiral na habagat, makararanas pa rin ng pag-uulan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Sa ngayon, nasa 70% ng nararanasan ang La Nina, kaya asahan ng pagtaas ng rainfall amount ngayong buwan. Magkakaroon na tayo ng near normal by August yung ulan at magkakaroon na rin tayo ng near normal yung amount of rainfall natin by September, and then susunod pa rin po na buwan, October, November, yun ang above normal. So asahan po natin na tataas ng porsyento yung La Nina po natin. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Kita sa video ang malaking sunog sa rooftop ng isang commercial building sa Tagudin, Ilocos Sur noong Lunes, August 5. Agad namang umanong naapula ang sunog bago kumalat sa buong gusali. Ayon sa BFP, mga napabayaang basura ang nasunog sa rooftop. Ang tenant umano ang nasa likod ng pagsusunog. Wala namang nasugatan sa insidente. Sa iba pang balita, kalsadang papasok sa bayan ng General Mamerto Natividad sa Nueva Ecija isinara matapos masira ang dike at ilang bahagi ng Atate Dam. May ulat si CJ Turida. Nagkabitak-bitak at bumaba ng halos isang dangkal ang kalsada nang masira ang gilid na bahagi ng Atate Dam na nasa Barangay Bravo, General Mamerto Natividad sa Nueva Ecija. Bahagya rin na tumagilid ang arko sa lugar, kaya pansamantalang isinara sa malalaking sasakyan ang kalsada na nagdurugtong ng General Mamerto Natividad at Palayan City. Nag-crack po yung lupa, tapos po bumababa po siya. Tapos dito po sa may gawin po nito, nagkaroon po na siya ng yung butas. Tanging mga motorsiklo at tricycle ang pwedeng dumaan sa kalsada. Pinangangamban kasi na anumang oras ay maaring gumuho ang malaking bahagi ng kalsada dahil sa unti-unting pagkatibag ng lupa dulot ng malakas na agos ng tubig mula sa dam. Sa tindi ng current ng tubig ay nabutas na rin ang malaking bahagi ng semento sa mismong binabagsakan ng tubig. Ayon sa National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA-UPRIIS, nasira ang dike at nabutas ang flooring ng Atate Dam dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong kanina na sinabayan ng habagat. Sa dami raw kasi ng dalang tubig ng bagyo ay lumakas ang daloy ng tubig mula sa kabundukan ng Sierra Madre na sinalo ng Digmala River
patungo sa Atate Dam. Sa laki ng pinsala, nangangamba ang ahensya na tuluyan ng masira ang malaking bahagi ng dam kasabay ng pagbuho ng kalsada. Kailangan daw ng 20 million pesos na initial na pondo para maayos ang dike at maagapan ang pagguho ng lupa at karagdagang 50 million pesos na pondo para ayusin ang nabutas na bahagi ng dam at malagyan ng sheet piles ang gilid ng ilog na magsisilbing proteksyon sa malakas na agos ng tubig. Yung iba doon, tinabunan na namin. Pero siyempre puro earth yun. Earth ang tinabunan at sand or grava. Sana wala nang kasing lakas ng ulan na dumating nung Karina. Para hindi madagdagan ang damage ng Atate Dam. Nasa 22,000 hectares ang napapatubigan o service area ng Atate Dam na malaking tulong sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, itinanghal na kampyon ang Sarat National High School sa Hong Kong International Computational Robotics Olympiad 2024 na ginanap sa Singapore. 10 estudyante ang lumahok sa kompetisyon. Overall champion si Angeline Ruiz sa Python Programming na nakakuha ng Gold Award. Nakakuha din ng Gold Award sa online si Adiel Calitho. At first runner-up, Gold Award at Bronze Awards ang iba pang estudyante. Bago ang pagsali nila sa Hong Kong International Robotics Olympiad 2024, nanalo sila sa Summer Robot Games International Open sa Ayala, Alabang, Muntinlupa. Nakatakda rin ang kanilang pagsali sa World Robot Games Singapore 2024 sa darating na Nobyembre. Ayon sa mga estudyante, tiyaga at pagsisikap ang kanilang sekreto sa pagkapanalo sa mga nasabing kompetisyon. Abot 2,000 na iba't ibang uri ng halaman itinanim ng mga kabataan sa Piat, Cagayan bilang pakikiisa sa pangangalaga sa Cagayan River. Silipin sa report. Sabay-sabay na nagtanim ng iba't ibang uri ng halaman ang mga kabataan sa Piat, Cagayan. Bahagi raw ito ng kanilang pakikiisa sa pangangalaga sa Cagayan River mula sa proyektong I Love Cagayan River Seedlings of Hope. Tinatayang 2,000 bamboo propagules, fruit-bearing trees at lumber seedlings ang kanilang itinanim. Nagsagawa rin ng clean-up drive ang mga kabataan. Kung dati halos hindi na makita ang Mestizo River ng Vigan City dahil sa bumalot na makapal na water hyacinth, ngayon nalinis na mula na magsagawa ng clean-up drive ang provincial government bilang pakikibahagi sa National Disaster Resilience Month. 2 kilometro ang haba ng dike na nasa pagitan ng Vigan City at mga bayan ng Santa Catalina, San Vicente at Bantay. Patuloy raw itong lilinisan upang maging maayos ang daloy ng tubig lalo na ngayong tag-ulan. Ang natanggal na water hyacinth, pakikinabangan ng ilang negosyante at persons deprived of liberty sa provincial jail na gagawing handicraft tulad ng bags. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.